Doktor Oh, ba't nandito ka? Gabi na. Stacy. Sige, patayin mo ko. Sa tingin mo hindi ko kaya? Mamamatay ang sino mang hindi makakagawa ng misyon nila. Ako si Carrie Han. Handa ako mamatay para sa sarili kong bansa. Takot ako! Natatakot akong hindi magawa ang misyon! Gusto ko siyang makita. Tapos ano? Ano pa bang balak mong gawin? Ako pa rin si Carrie Han. Tama! Carrie Han! Ako ang bumuhay sa'yo, Carrie Han! Pero para kay John Park, ako si Stacy Song. Hanggat hindi pa na-ooperahan ng Prime Minister, ako pa rin si Carrie Han. Pagkatapos nun, ako na si Stacy. Ganun ang plano natin, di ba? Kung nagdududa ka, barilin mo na ako. Nasa iyong desisyon, Jerson Cha. Hindi ko Kung gano'n, ipaliwanag mo kung bakit nakatakas si Bart dyan ng gano'ng kadali. Hindi ko po alam. Hindi ko inasahan. Huwag! Huwag niyong gawin yan! Huwag! Ano mang nakuha mo at pinatakas mo siya ng gano'ng kadali? Hindi ko siya pinatakas! Umamin ka na! Umamin ka na sa amin, traitor ka! Ang mabuhay! Ang mamamayan ng Korea! Mabuhay! 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 Umamin ka na! Mabuhay! Ang mamamayan ng Korea! Mabuhay ang mamamayan ng Republika ng Korea. John Park! Stacy. Nagpagupit ka. Dr. Oh, Bagay sa'yo. Hindi mo ba ako nakikilala? sino ba siya? Ako to. Si John. Sa tingin ko, nagkakamali ka lang, sir. Hindi ako si Stacy. Dr. Hen, may kilala ka bang Stacy Song? Stacy Song? Sino naman yun? Ito. Naalala mo? Naalala mo ba kung sino nagbigay sa'yo nito? Ginawa ko to nung unang beses tayo magkita. Bakit nasa iyo yan? Anong ibig mo sabihin? Binigay ko yan sa nanay ni Dr. Oh. Pero paano napunta sa iyo yan? Katulad ito ng ginawa ko para sa'yo. Para nga yan sa nanay ni Dr. Oh. Sino ba talagang lalaking yan? Siya yung doktor na nag-opera kay Mama. Doktor siya? Pero bakit nasa kanyang gamit ang pasyente niya?
Totoo ba yun, Dr. Park? Ginawa ko to para sa'yo. Pwede bang tumigil ka na? Stacy, bakit ka ba ganyan? Pasensya na, Dr. O. I'm sorry, kailangan ko nang umalis. Sige. Stacy, Sige, umalis ka na. Stacy, Stacy! Tumigil ka na nga. Bakit ako titigil? Hindi raw siya si Stacy. Siya yun. Siya si Stacy. Ano ba? Sabi ng... Stacy! Tama ang naging desisyon mo. Misyon natin yon. Sana lang, huwag mong kalilimutan ng misyon. Huwag ka magmarunong. Tumabi ka nga! Tumigil ka na! Ano bang balak mong gawin? Gusto ko malaman kung bakit niya ako iniiwasan! Hindi ka nga niya kilala! Bakit naman hindi? Hindi nga siya si Stacy! Hindi nga ba? Nakita mo yung video? Hindi ko rin alam. Pero hindi nga raw siya yun! Sigurado ako. Siya si Stacy. Siya yun. Dr. Park! Alis! Nahihirapan akong matulog at namamanhid ang mga paa ko. Sige po, reresetahan ko kayo. Bakit mo to ginagawa? Bakit mo ko iniiwasan? Sandali lang po. Nasa ospital tayo. Kung may gusto kang sabihin, antayin mo ko sa labas. Galit ka ba dahil hindi kita nahanap? Umalis ka na. Hinahanap kita. Pero hindi kita makita. May pasyente pa akong tinitingnan, kaya pwede umalis ka na. Sige, naiintindihan ko. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Oo na, bitawan mo na ako. Hindi mo ba nakikitang may pasyente ako? Mas importante ba yan? Doktor ka, di ba? Meron pa bang mas importante sa pasyente? Bakit ka ganyan? Matatawag mo bang doktor ang sarili mo? Stacy, Dr. O, please, umalis na kayo. Umalis na tayo. Pakikiusapan ko siya makipag-usap sa'yo. Ha? Ngayon hindi na siya maniniwalang patay si Stacy. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa nga. Makita siya ng ganyan. Kasama to sa plano, ang gamitin si John Park. Sa Mayungo Hospital ka na simula bukas, hindi ba? Siguradong nandun si John. Lagi na niyang susundan si Stacy. Pero tanggal na siya sa trabaho. Si Gordon, oh. Hindi yun basta-basta nagbabago ng isip. May isang tao na makapagpapabago ng isip niya. Sa tingin ko, mga kasama, dapat nating hingi ng permiso ng ating Pangulo. Ang Prime Minister ang hawak sa komite na binubuo. Bakit ba hihingi ng permiso sa Pangulo? Kailangan dahil interesado ang Pangulo sa binubuong komite. Hindi porket interesado siya. Kailangan na nating hingi ng permiso niya. Sige. Magkikita kami ng Pangulo. Bukas din ng umaga. Tatanungin ko siya tungkol dito. Anong susunod natin pag-uusapan? Prime Minister, hindi po maayos ang kalusugan niyo. Itigil muna natin ang meeting. Ayos lang ang pakiramdam ko. Sige lang, ituloy lang natin ang meeting na ito. Sir, maraming pong salamat sa pagdalo ninyo. Ingat kayo sa pag-uwi. Maghapunan po muna tayo. Gabi na masyado ah. At isa pa, gigising pa ako ng maaga. May dadaanan pa ako. Kailangang makabuo ng plano.
Matagal na po yung eleksyon, pero bakit iniimbestigahan nila kayo? Gusto lang nila akong pasunurin. Naging presidente siya ng dahil sa inyo. Ba't niyo to ginagawa? Baka may makarinig. Ano naman? Kayo. 50 senador ang sumusuporta sa inyo, Prime Minister. Pero hindi po sila nabibigyan ng halaga. Ay, kayo talaga, oo. Alam kong napapagod kayo dahil matagal yung meeting. Tama na. Umalis na tayo. Opo. Ang akala ko ba napakaigpit ng seguridad dito? Pero bakit nakapasok ka pa rin? Long time no see. Wala sa plano ko ang mga ganitong uri ng pagkikita. Kailangan ko ng tulong mo. Tungkol ba kay John Park yan? Makipagkita ka kay Gordon, oh. Sa tingin ko, imposibleng mangyari yan. Delikado makipag-usap sa kanya. At kung malaman ng media na nakipagkita ako sa kanya, hindi ko na maaaring piliin pa ang Byung-woo Hospital na mag-opera sa akin. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi babalik si John Park sa Byung-woo Hospital. Ikaw ang bahala. Prime Minister, handa na po ang sasakyan. Tara na. Mahigpit ang pagbabantay sa akin. Maaari mo ba akong tulungan? Susubukan ko. Gagawin ko ang makakaya ko. Opo, sir. Kakaalis lang po niya. Kakaalis lang po ng ating Prime Minister sa government complex. Anong oras siya pupunta bukas? Alas 11 po ng umaga, sir. Hindi ba alas 10? Makikipagkita ang Prime Minister sa grupo ng mga nahiwalay sa pamilya ng Korean War. Pag-aantayin niya pa ba ako? Sabihin mo dumating siya sa oras. Masusunod po. Iniisip mo pa rin bang si Stacy si Dr. Han? Bigyan mo pa ako. Tingin ko, hindi siya si Stacy. Paano malalaman ni Dr. Kwak? Sabi mo, lagi nakangiti si Stacy. Hindi naman palang ngiti si Dr. Han eh. Wala ka kasing alam. Naghanap ako ng pictures ni Dr. Han. At hindi siya masyadong ngumingiti sa mga pictures. Paano ba gamitin to? Pindutin mo to. Kilala mo bang mga magulang niya? May litrato siya kasama ang magulang niya rito. Nakikiusap ako. Iligtas mo si Stacy. Hindi siya, di ba? Wow! Nakakaingit, ang ganda ng kuha ng pamilya nila. Ang galing naman. At mukhang mabait ang tatay niya. Mabait din ba ang tatay mo? Patay na siya. Eh, yung nanay mo, Gusto kong kalimutan ang lahat ng tungkol sa'yo kasama na rin si John. Ikaw ang mama niya. Pagod na ako! Hindi ko alam. hindi mo alam? Bakit? Ewan ko. Bigyan mo pa nga ako. Excuse me?
Hoy, kalimutan mo na nga siya. Kalimutan sino? Siyempre ang taong wala na. Lalo na yung nasa langit na. Hindi ko siya kakalimutan hanggang sa mamatay ako. Ganun mo siya kamahal? Oo naman. Nakakainggit naman. Ang ano? Si Stacy. Ang swerte niya. Palaging may nag-iisip sa kanya. Kahit anong ginagawa mo, kahit nasan ka, hindi mawala ang isip mo sa kanya, lagi mo siyang hinahanap. Naiinggit ako. May ganyan din naman sa'yo, di ba? Oo, si Dr. Han na may napakalaking ilong. Hindi ko alam. Sa tingin mo ba, lagi akong iniisip ni Joseph? Sa palagay ko, isang himala akong lagi kanya iniisip. Ganun ba? Uminom na nga lang tayo. Para kay Stacy, na nasa langit na. Bakit nasa langit si Stacy? Bakit si Stacy? Buhay si Stacy. Alam kong buhay pa siya. 이렇게 좋은 날 사람들 모여서 즐거워하는데 눈물이 흐르고 혼자만 아파서 널 생각해 아무도 몰래 안돼 그렇게 널 쉽게 잊는 게 Hello, Joseph. Nasaan ka? Sa bahay ni Mama. Ikaw lang? Oo. Parang maingay dyan. May kasama ka ba? Hindi. Malakas lang siguro yung TV. Hello? Pwede kitang samahan dyan, kung gusto mo. Ayos lang ako, Joseph. Talaga bang ayos ka lang? Gusto ko muna mapag-isa at makapag-isip. Okay, sige. Huwag ka munang pumasok bukas. Okay. Sige. Stacy. Kaya siguro umiinom ang mga tao. Para makita ang gusto nila makita. Ang pinakagusto kong makita ngayon, si Stacy. Nasa harap ko na ngayon si Stacy. Doctor. Kanina ka pa, Dr. Han?
Marami na yata siyang nainom. Pinapunta kita rito para makahingi siya ng tawad. Pero naparami yung inom niya. Hindi na kailangan. Kaya lang, anong gagawin natin sa kanya? Stacy. Mabigat talaga siya! Hello? Nasa bahay po ako ni Mama. Dito po ako matutulog. Umuwi ka na. Pasensya na po. Bukas na lang po tayo mag-usap. Sarah. Doon ka na lang matulog sa kwarto ng mama mo. Pasensya ka na talaga. Naistorbo ka pa namin. Kung tutuusin sa'yo ang bahay na to, Dr. O, mukha yatang malapit kayo sa isa't isa ni Dr. Park. Ha? Ganun ang nakikita ko. Ang layo ng narating nyo para lang mag-inuman. At inaalagaan nyo pang isa't isa. Hindi ganun yun. Yung girlfriend kasi ni Dr. Park, patay na. Totoo ba yan? Pero, yung babae kasi, kamukhang kamukha mo. Kaya pala nagkakaganyan siya. Pagpasensyahan mo na sana siya. Parang na-curious akong bigla sa kanya. Ipagtitimpla kita ng kape. Pwede mo bang ikwenta sa akin? Sige. Maging komportable ka lang dyan, ah. Ayos lang ba yun? 80 years old na ang kuya ko ngayon taon. Pero hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Pasensya na, pero ikinalulungkot ko marinig yan. Nabalitaan ko na may balak ang North Korea na pagtaguin ang mga pamilyang nagkahiwalay noong gyera. Opo. At gagawin ko po ang makakaya ko na hikayatin ng Pangulo na ituloy ang pagtatagpong yon. Nakikiusap kami sa inyo, Prime Minister. Sige. Kumain na muna tayo. Kailangan nyo maging malakas para sa muling pagkikita ng magulang nyo, kapatid at anak ninyo. Sige na po. Kumain na po tayong lahat. Kumain na muna tayo. Sige na po. Mag-iingat po kayo. Congratulations. Pinabati kita. Maraming salamat. Ako nang bahala kay Prime Minister. Opo. At tagal natin hindi nagkita, Prime Minister. Tama ka. May 20 taon na ba? Nung huling beses tayo magkita ng palir. May papakiusap sana ako. Kung ganon, itinawag nyo na lang po sana sa akin. Ang daming nagmamanman at nagbabantay sa akin. Wala ako masyadong oras. Kaya naman, bibilisan ko lang ito. Ano pong problema? Yung doktor na si John Park. Maaari mo bang bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon?
Stacy! 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 Ika, alis! Ha? Ano ginagawa mo dito? Alis na ako! Hoy! Ayos ka lang? Ayos ka lang? Ay... Mukha bang ayos lang ako? Bakit kasi pumasok ka na lang bigla sa banyo habang nandun ako? Banyo? May nakita ka ba? Nakita ko alin? Eh bakit ba magkasama kayong dalawa rito? Eh bakit nandito kayo, Dr. Moon? Kung tinatanong niyo kung bakit nandito ako dahil gusto makita ni Chairman si Dr. Park. Si Chairman? Bakit? Tingin ko, bibigyan pa sila isang pagkakataon. Yun lang naman kasi nakikita kong rason eh. Hindi na po ako interesado. Bakit? Idaan mo ako sa pinuntahan natin kagabi. Makikipagkita ka kay Dr. Han. Kailangan ko siya makita ulit. Wala na siya ron. Bakit? Sa Myongwoo Hospital na siya Sa magtatrabaho Myongwoo? mula ngayon. Eh di dalhin mo ako ron. Ay, pwede naman kitang dalhin doon kung gusto mo ha. Hindi ka pa alis? Dito muna ako saglit. Kung ganun, salamat. Si Dr. Han. Buong umaga siya nasa surgery. Chairman, oh. Naisip ko, bigyan pa siya rin sa pagkakataon. Totoo nga sinasabi nila, walang magulang ang makakatiis sa anak nila. Minahal ko nga ang taong ito. Kapag tinitignan niya ako ng ganyan, gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan ako ni Yula, pero totoo ang nararamdaman ko para sa mama mo. Naisip ko kung meron kang tadhana, ito na nga yun. Papa, ngayon mo lang, uli ako tinawag ng ganyan. pasensya na po. Kasalanan ko po. At saka, salamat po sa pagmamahal sa mama ko. Maraming salamat. Sobrang traffic naman yata. Mukhang malilate po tayo ng mga 5 minuto. Ayos lang po ba yun? Maaari namang ikaw na magdesisyon sa mga ganitong bagay.
Pero gusto po ng ibang senador ang permiso ninyo. Pero ikaw ang hahawak sa komite. Hindi nyo na kailangan ng permiso ko. Paumanin po. Sa susunod, huwag ka na malilate sa appointment mo. Paumanin po. Hindi na po mauulit. Huwag po kayo mag-alala. Limang minuto. Dahil sa 5 minutong pagkalit, nagalit ang Pangulo. Ang Pangulo. Ang tawag yun ang Pangulo ng Republika ng Korea. Kerian ba ang pangalan nun? Opo. Gusto ko makita ang kakayahan niya. Nakakatawa to. Sobrang nakakatawa to. Parang hindi kakayanin ng puso ko. Sinasabi mo bang may kamukha yung girlfriend mo? Si Stacy mismo talaga yan. Pero sinasabi niyang hindi siya yun. Anong balak mong gawin? Basta si Stacy siya. Yeah. Sa tingin mo ba, sapat na yung ganyan? Yung mga nagsasabi na nakakita sila ng alien, mag-isa lang sila nakakita noon. Alam mo kung bakit? Nagsisinungaling sila eh. May iba pang nakakita sa kanya. Oo, makikilala ko kung si Stacy yun. Pero Dr. Park, panahon na para kalimutan mo siya. Nasaan ka ngayon? Papunta na ako, diyan ka lang. Huwag mong iwan ng mama mo. Oh, sige. Hindi yata tama na sinabi ko sa kanya. Bakit naman po? Ang patay-patay na. Parang hinihiling mo na patay na sana ang girlfriend niya. Kailan ko po sinabi yan? Gutom na po kayo, di ba? Anong gusto nyo? Cold noodles. Cold buckwheat noodles, ha? Yung maraming sabaw. Gustong makita ni Jang Sokju ang kakayahan mo. Nagmamadali naman yata siya. Kakalipat ko lang dito. May pasyenteng makakatulong sa'yo. Huwag mong... Oh. Yung matandang kung ano-anong sinasabi tungkol kay John Park. Huwag ka mag-alala, ako na bahala. Basta magpakitang gilas ka na lang. Gabi, Biglang nawala ng malay si Mama. ano? Tabi! Tabi! Tabi kayo! Tabi! May emergency patient tayo. Babae, 65 years old. Mukhang may acute myocardial infarction po siya. Si Dr. Yu. May inooperahan pa kami. Hindi ako makakaalis dito. Dr. Yun, kailangan namin ng muscle relaxant. Ngayon na. Hindi po pwede si Dr. Yun. Sino anesthesiologist natin? Critical ang lagay ng pasyente. Chief, handa na po ang lahat. Nakaayos na po ang lahat para sa operasyon, Chief. Sinong naghanda ng lahat ng to? Ako nga po pala si Carrie Han. Carrie Han. Nasa telepono po si Dr. Yun. Sino tong si Carrie Han? Nandiyan si Dr. Han? Kilala mo siya? Anesthesiologist siya sa branch, pero magaling siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Oo, andyan na! May gagawin pa ako. Norepinephrine, 10 milligrams. Meron ba tayong dobutamine at dopamine? Opo, kasama ang epinephrine. Pwede na po kayo magsimula.
Pinagkakatiwalaan ka namin. Scalpa. Dr. Han! Matagumpay ang operasyon. Magigising din ang mama mo maya-maya. Ano nangyari? Hindi malala yung pasyente para magkaroon ng myocardial infarction. Dahil matanda na siya, kahit ano pwedeng mangyari. Mali ba ako? Ang sinasabi ko, maayos naman ang puso niya. Ano bang ginagawa mo, pare? Maraming salamat, Dr. Han. Naligtas niyo si Mama. Dapat nyo rin pasalamatan ng anesthesiologist. Matagumpay ang operasyon dahil mabilis at maayos ang preparasyon niya. Carrie Han, tama ba? Ang galing ng ginawa niyo, Chief. Mama? Mama, ayos lang po kayo? Hindi pa siya makakapagsalita. Kailangan pa niya magpahinga. Maaari bang sa labas ka na lang muna? Nagkita na naman tayo. Pasensya ka na sa nangyari kagabi. Dr. Carrie Han? Oo, kinagagala kitang makilala. Pasensya na. Unang araw mo pa naman. Ako nang bahala rito. Mag-report ka muna sa HR. Sige. Hindi raw siya si Stacy. Eh di, ibang tao siya? Hindi ko alam. Gusto kong tanungin ng mama mo pagising niya. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Hindi yata talaga tayo para sa isa't isa. Ano ibig mo sabihin? Hindi tayo pwedeng magsama. Huwag mo sayangin ang oras ko at diretsuhin mo na ako. Narinig ko kaya ka nagpunta rito sa ospital ay dahil sa girlfriend mo. Pero, narinig ko rin na namatay na siya. Tapos ka na? Sige. Kung nagawa mo na ang dapat mong gawin dito, umalis ka na. At huwag ka nang umaligid pa. Maliwanag. At huwag ka na ring lalapit kay Dr. O. Kay Dr. O? Ah, si Dr. Kwak. Bawiin mo yun. Wala kang karapatan na tawaging Dr. Kwak. Si Dr. O, maliwanag. Peke siya sa paningin ko. Ano masasabi mo, Dr. Kwak? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong nangyayari? Wala naman. Sa tingin ko, dapat kayong mag-usap na dalawa. Dr. Park, Sarah. Nag-iinit lang ang ulo ko dahil parang binabastos ka niya. Hindi ko sinasadya. Nagawa mo yun dahil sa maliit na bagay? Hindi ikaw yan. Ikaw ang pinakamahalaga sa team ko. Hindi ako papayag. Natawagin ka niyang ganon. Maraming salamat pero... Imposible ba talaga na maging magkaibigan kayong dalawa ni John? Bakit? Kasi may pinagdadaanan si Dr. Park ngayon at makakasama na natin siya ulit. Makakasama? Nagbago ang isip ni Chairman?
Kaya, pwede bang maging mabait ka na sa kanya, Joseph? Oo, sige. Pero pwede bang lumabas tayo mamayang gabi? Pasensya na. Meron akong lakad mamaya. Mauna na ako, ha? Sarah. Mabuti naman at humingiti ka na. Salamat. Ay, tumabi ka nga. Tara, Saan? sa opisina ni Chairman. Bakit? Para magmakaawa. Sa tingin mo ba dadaling ka rito na walang dahilan? Tara na. Ay, huwag ka na umalma. Nandito na tayo. Nasa loob si Chairman, di ba? Wala po siya ngayon. Wala naman pala siya. Oy, teka. Oy, Dr. Choi. Kumusta ka na? John, gusto mo bang makita ang papa mo? Opo, nasan po siya? Kung ganon, sumama ka sa akin. Doktor, bakit gusto kong kausapin ni Chairman si Dr. Park? Para bigyan pa ng isang pagkakataon. Talaga? Kung ganun, makakabalik na po siya? Dahil yon, nakiusap din ako kay Chairman. Buti na lang nakinig siya. Hindi na po ako interesado. Sabi nila magaling ka raw. Pero kailangan mo pang matuto ng husto para matulad sa tatay mo. Paano nyo nasasabi yan? Madali lang. Para mapatawad ko ang sarili ko. Hinahanap mo si Stacy, hindi ba? Bakit meron kayo ng litratong to? Si Dr. Johan ay hindi lang kaibigan ng tatay mo, kaibigan ko rin siya. At si Dr. Johan ang nagbigay sa akin yan. At dahil sa litratong yan, nalaman ko kung ano ang dapat kong gawin. At yun ay gawin akong doktor sa ospital na to? Pati na rin, hanapin si Stacy. Huwag kayong magsinungaling. Sigurado ka ba nasa North Korea yung girlfriend mo na yun? Nandito si Stacy. Ano? Bakit biglang nandito na siya? Hindi ko alam. Ay, imposible ito. Tagumpay ang operasyon. Pero hindi yun ang gusto namin makita. Huwag kang mag-alala. Alam niyo, huwag kayong mag-alala. Makikita niyo rin yun. Bakit nawalan na naman siya ng malay? Hindi ko alam, pare. Hindi kaya... Huwag ka mag-isip ng ganyan. Ano nangyari? Bakit biglang bumaba ang vital signs niya? Hindi ko nga rin alam. Magigising siya pagkatapos mawawalan ng malay, tapos gigising ulit. Ano bang nangyayari, Dr. Yun? Hindi ko rin alam. Oo nga, gumamit tayo ng anesthesia. Pero hindi pa rin malinaw kung bakit. Talaga kasing mahirap intindihan ng trabaho natin. Ano pong nangyari sa mama ko? Sa ngayon, ayos na ang lagay niya. Huwag kang mag-alala. Ikaw nang bahala sa kanya, Dr. Han.
Tita, nakikilala niyo ba ako? Makikilala niyo po si Stacy pag nakita niyo siya, di po ba? Doktor. Ikaw ba yan, Dr. Choi? Malakas naman kayo nung tinawid niyo ang dagat. Anong nangyari sa inyo? Siya ang nagligtas sa akin mula dun sa kampo. Siya si Dr. Choi. No, Dr. Choi. Dr. Choi. Mama! 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 Huwag kang mag-alala. Natutulog lang ang mama mo. Hayaan niyo lang siya. Gigising din siya mamaya. Mr. Choi, kayo po ba talagang tumulong sa mama ko? Paano niyo nagawa yan? Madali lang. Pag pinadala ko to sa kakilala ko, sasabihan niya mga North Korean guards, tapos hahanapin nila ang pinapahanap natin. At dadaan sila sa tagong daan pabalik dito. Si Mr. Lim. Isa siyang manloloko. Inutusan ko siyang gawin yon. Bakit po? Hindi ako maaaring makilala hanggat hindi ko nakikita si Stacy. At gusto ko ring bigyan ng pag-asa si John sa pagbalik ng nanay ni Gabby. Ano pong pag-asa? Pag-asa na makikita mo rin si Stacy. Mama! Talagang magkamukha kayo. Alam niyo, kahapon ko pa po naririnig yan. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Tita, Magkamukha nga sila. Pero hindi siya yon, Dr. Park. Nakita ko siyang namatay. Sigurado akong namatay na si Stacy. Nagkakamali kayo. Buhay si Stacy. John. May ebidensya ako na magpapatunay na buhay pa siya. Pagkatapos ng misyon niya, babalik siya sa North Korea. babalik rin ako. Masyadong delikado yon para sa'yo. Kailangan mo ng tulong. Magkita tayo bago ako umalis. May ibibigay ako sa'yo. Ako to. Eh bakit hindi mo pa tinuluyan? Dahil hindi yun ang gusto nilang mangyari. Si John Park. Nakabalik na siya ng ospital.
Ano nangyari kay Chairman O? Pinakiusapan siya ni Jang Sokju. Ngayon, naaayon na ang lahat sa plano. Bumalik na sa ospital si John Park. At nakita na ni Prime Minister ang kakayahan ko. Tama. Bilisan na lang natin para matapos na ang misyon na to. Yung matanda, nawawala siya ng malay pero nagigising din. At sa tingin ko para sa akin, sapat na yun para magkagulo. Mag-usap nga tayo sandali. Okay, thank you. Siya ba yung babae sinasabi mo o hindi? Hindi ko rin alam. Bigyan mo ko ng matinong sagot. Kasi kung siya nga yun, isa siyang espiya. Paano naman naging espiya si Stacy? Siyempre naman. Di ba galing siya sa North Korea? At saka iniiwasan ka niya. Imposible yan. Problema yan kung siya nga yun. Kung magiging parte siya ng team natin at espiya pala siya, para tayo nakatapak ng dumi niyan. O sige, sabihin na natin siya nga yung girlfriend mo. Maliban doon sa mukha niya, meron pa bang ibang palatandaan na siya yon tulad ng peklat? O kaya, o kung anong meron siya sa katawan niya? Parang ganun. Nagpa-kidney transplant si Stacy 2 years ago. Kidney transplant? Parehong kidney niya ang malubha, pero isang kidney ang pinalitan. Tara, alamin natin yan. Bilisan mo. Hindi po pwede yun. Ano ka ba? Gusto lang namin malaman. Pagbigyan mo na kami. Hindi nga po pwede yun. Gusto lang po namin matignan ang kidneys ni Dr. Han. Tama. Gusto lang namin malaman kung ilang kidneys meron siya. Hindi nga po talaga pwede yun. Ayaw ka naman ganyan. Alam mo, medical record yan ng ibang tao. Pwede kang makulong dahil dyan. Kaya hindi pwede. Makukulong. Hindi yata pwede mangyari yun. Sandali lang po ako. Talagang sandali lang. Teka, sandali! Teka! Ay, sandali lang! Hoy! Hoy, wag. Malalagay ka sa alanganin. Nagkamali ako. Tama na, huwag mong gawin yan. Pag nakita tayo, lagot tayong dalawa. Umalis ka nga. Ka na. Matatagalan ka ng lisensya. Makukulong ka pa. Kaya itigil mo na yan. Bitiwan mo ako. Wala akong naririnig. Wala akong nakikita. Nakita mo na? Dalawa. Espiya nga siya! Yes! Ayos! Ayos! Yes! Mabuhay! 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 너와 난 모두 외로운 인생 그건 우리 살아가는 수명 사랑은 쉽게 깨지고 시간도 쉽게 흐르고 영원한 다짐은 없는 거야 우리 바라보며 속삭이던 말들도 하늘을 덮는 먼지와도 같이 부서져 우리 엇갈렸지 like strangers 죽도록 너를 미치게 너를 사랑해 사랑해 영원하도록 놓지 않겠어 널 찾을 거야 Tadhana yan. Magkakaiba ang tibok ng puso ng bawat tao.
Tulad ng pagkakaiba ng mukha ng bawat isa. Pakinggan mo. Magkapareho tayo, di ba? Magiging member na ako ng anesthetic department. Ako si Carrie Han. Kinagagal ako kayong makilala. Welcome. Maswerte tayo na magkaroon ng magaling na doktor. Magtulungan sana tayo. Welcome sa ospital namin. Galingan natin sa trabaho, Dr. Han. Gagawin kong makakaya ko, Dr. O. Ikinagagala kitang makilala. Ikaw Ako rin. din. Nagkasundo sana tayo. Magsabi ka lang kung may kailangan ka. Maraming salamat, Dr. Han. Ayos. Ako ang tatabi sa kanya. Ayos naman bang lahat? Oo. Magsabi ka lang kung may kailangan ka. Dr. Carrihan, pwede ba kitang makausap? Bakit, Dr. Park? Kahit saglit lang. Hihingi ka ba ng tawad sa kanya? Hindi mo na kailangang gawin yun. Nakwento na sa akin ni Dr. O. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pinagdadasal ko na sana mahanap mo na siya. Magkakaiba ang tibok ng puso ng bawat tao. At tulad din ng pagkakaiba-iba ng mukha ng bawat isang tao. Ano bang sinasabi mo, Dr. Park? Pwede ba akong humingi ng pabor? Sandali lang naman. 지금 난 나로